Isang gabi, pinagtawanan siya ng mga tinuring niyang kaibigan. Sinabihan siyang walang kwenta. Ngunit makalipas ang 10 taon, ang mga kaibigang iyon ay nagtatrabaho na para sa kanya. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Tanda ko pa, 22 anyos ako noon at bagong graduate sa kolehiyo. Sa probinsya namin sa Tarlac, ang pangarap ko lang ay makahanap ng matinong trabaho sa Maynila para matulungan ang pamilya ko. Ang nanay ko ay labandera at ang tatay ko ay magsasaka. 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kaya malaki ang responsibilidad ko. Sa bawat gabi, bago ako matulog sa lumang banig sa sala, iniisip ko kung paano ko mababago ang buhay namin. Wala kaming kuryente noon, kaya sa ilalim ng ilaw ng gasera, nagbabasa ako ng mga lumang libro na napulot ko sa basura. Puno ako ng pangarap pero walang kasiguraduhan kung paano ko ito maaabot. Dumating ako sa Maynila na may 500 lang sa bulsa at isang bag ng damit. Tumira ako sa tita ko sa Tondo at nagsimulang maghanap ng trabaho. Pero walang tumatanggap sa akin. Puro rejection. Parang bawat pinto ay nagsasara sa harap ko. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang gabi, habang nag-inuman kami ng mga kaibigan ko sa kapitbahay, sina Tonyo at Berting, nabanggit ko ang ideya kong magnegosyo ng ukay-ukay. Nakita ko kasi ang daming naghahanap ng mura, magandang klase ng damit. Pero pagkasabi ko pa lang, nagtawanan sila. Tonyo, naku, Pereng Jose. Ukay-ukay. Sigurado ka ba dyan? Baka mas lalo ka lang malugi niyan. Berting, nga Jose. Wala ka namang alam sa negosyo. Puro ka pangarap. Maghanap ka na lang ng matinong trabaho. Mag-call center ka na lang. Naramdaman kong kumirot ang puso ko. Ang sakit pakinggan mula sa mga taong akala ko ay susuporta sa akin. Pero sa loob ko may bumulong. Isang boses na nagsasabing patunayan mo sa kanila na mali sila. Tonyo, sige Jose, kapag yumaman ka sa ukay-ukay mo, sabihan mo kami. Baka maging alila mo kami niyan, ha? Berting, hahaha. Alila? Malamang nga, siya pa ang magiging alila natin. Wala akong nasagot. Umuwi ako sa bahay ng tita ko ng gabing iyon na luhaan. Pero sa halip na sumuko, naramdaman kong may nag-alab sa loob ko. Hindi ko hahayaan na ang mga salita nila ang magiging katapusan ng pangarap ko. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Kinabukasan, maaga akong gumising. Kinuha ko ang natitirang F300 ko at pumunta ako sa Divisoria. Naghahanap ako ng mga suppliers ng ukay-ukay. Naglakad ako ng milya-milya, nagtanong sa bawat sulok, hanggang sa nakakita ako ng isang maliit na tindahan na nagbebenta ng bale ng damit. Nagkaroon ako ng pakiramdam na ito na yon. Binili ko ang isang maliit na bale na kasya sa I-300. Pag-uwi ko, nilabhan ko isa-isa ang mga damit, pinlansa, at inayos. Kinaumagahan, nilatag ko ang mga paninda ko sa isang karton sa gilid ng kalsada sa Tondo. Sa una, walang bumibili. Pero hindi ako sumuko. Nagsimula akong magkwento sa mga dumadaan kung gaano kaganda ang kalidad ng mga damit ko at kung gaano kamura. Unti-unti may bumili. Isang shirt, 2 shorts. Sa pagtatapos ng araw, naubos ang paninda ko at kumita ako ng I-600. Doble ng puhunan ko. Ang saya ko noon, parang nanalo ako sa loto. Mula noon, araw-araw akong nagtitinda. Minsan, umuulan, minsan, tirik ang araw. Pero hindi ako sumusuko. Unti-unti, dumami ang customer ko. Nagsimula akong magtago ng pondo para makabili ng mas maraming paninda. Makalipas ang 1 taon, nakapagrenta na ako ng maliit na pwesto sa palengke. Hindi na lang ako nagtitinda ng ukay-ukay, kundi pati na rin ng mga bag at sapatos. Dumami ang mga empleyado ko. Hindi na ako ang naglalaba at nagpaplansa.
Nagkaroon na ako ng mga katulong. Aling Nena, Jose, ang galing mo talaga. Sino mag-aakala na ang dating nagtitinda sa karton, may pwesto na ngayon? Umiti lang ako. Sa bawat tagumpay, naaalala ko ang mga salita ni Tonyo at Berting. Hindi ko sila kinalimutan. Tonyo, Jose, kailangan ko ng trabaho. Kahit ano lang. Tinitigan ko si Tonyo. Ang dating ng insulto sa akin, ngayon ay humihingi ng tulong. Berting, ako rin, Jose. Nagkaproblema kasi ako sa trabaho. Wala na akong mapagkukunan. Naalala ko ang sakit na naramdaman ko noon. Pero hindi ako nagpadala sa galit. Sa halip, naisip ko ang aral na natutunan ko, ang tagumpay ay ang pinakamagandang paghihiganti. Tinanggap ko sila sa aking kumpanya. Hindi ko sila binigyan ng mababang posisyon. Sa halip, binigyan ko sila ng pagkakataon na matuto at umunlad. Si Tonyo ang naging supervisor ng warehouse, at si Berting naman ang namahala sa online sales. Hindi ko sila pinahiya. Sa halip, pinakitaan ko sila ng kabutihan at pinatunayan na ang taong pinagtawanan nila noon ay nagtagumpay. Ngayon, mayroon na akong 10 branch ng Ukay-Ukay Empire ko sa buong Central Luzon. Nagbibigay ako ng trabaho sa mahigit 50 pamilya. Hindi lang ako nagbenta ng damit, kundi nagbigay din ako ng pag-asa. Ang kwento ni Jose ay patunay na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano kakadalas matumba, kundi sa kung gaano kakabilis bumangon. Mula sa pagiging isang binatilyong pinagtawanan ng mga kaibigan, naging isang successful na negosyante na nagbibigay ng trabaho sa maraming Pilipino. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? I-comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.